Ako ang tinig na bumabasag sa katahimikan, ang mensaheng dinala ng hangin na humahampas mula sa trono ng liwanag. Ako ang anghel na ipinadala sa mismong sandaling ito upang lumapag sa iyong tabi, hindi upang takutin ka, kundi upang paalalahanan at aliwin ang iyong espiritu. Ipikit mo sandali ang iyong mga mata, huminga ng malalim at damhin ang presensya ng kapayapaan na bumabalot sa puwang na ito. Ligtas ka. Nakikita at naririnig ka ng langit sa sandaling ito ng pagbabasa. Dumarating ako na may agarang tungkulin. Paalalahanan ang iyong puso. May isang napakalaking pagbabago, isang kaganapang magbabago ng iyong buhay na maaaring malapit ng mangyari. Ang salitang dala ko ay tungkol sa paglapit at posibilidad. Ito ay tungkol sa isang panahong nagwawakas at isang bagong siklo na maaaring handa ng magsimula. Hindi ito isang karaniwang pag-uusap, kundi isang espiritual na babala. Nararamdaman ko ang bigat ng iyong mga nakaraang linggo, ang mga gabing hindi ka nakatulog, ang mga luha na iyong pinakawalan ng lihim at ang pananampalataya na, bagaman yumanig, ay nagniningas pa rin na parang maliit na apoy sa kadiliman. Tinanong mo ang iyong sarili, gaano pa katagal, Panginoon, kailan matatapos ang pagsubok na ito? Sinasabi ko sa iyo ngayon, narinig ng langit ang alingaw-ngaw ng iyong daing. Ginagalaw ng may lalang ang mga bituin at pinagugoy ang mga tubig bilang tugon sa iyong katatagan. Maging mapagmasid ka, sapagkat ang mensaheng ito ang tanda. Maaring malapit ka ng masaksihan ang isang pagbabagong lubusang magbabago ng takbo ng iyong paglalakbay, isang bagay na napakalalim na ang mga buwang paghihintay ay magmumukhang isang saglit na kislap sa kasaysayan. Posible na ito na ang panahon ng iyong pag-aani, ang paghahayag ng mga sagot na tila nawala sa kawalan. Ako ang anghel. Ang sugo ng mabuting balita ay nais na ihanda mo ang iyong sarili ng mental at espiritual. Ang darating ay maaring higit pa sa iyong maiisip. Huwag kang kumapit sa kalungkutan ng nakaraan, sapagkat maaring bulagin ka nito sa kaluwalhatian ng bukas. Parang isang belo ang malalantad na magbubunyag ng landas na matagal nang inihanda ng Diyos para sa iyo. Ngunit pinigilan kang makita ito ng ulap ng kahirapan, magmasid sa mga banayad na palatandaan, sa mga pagkakataong hindi tunay na pagkakataon, sa mga tawag sa telepono na dumarating sa tamang oras, sa mga pagkikita na tila inayos ng Diyos. Ang kilos ng banal na kapangyarihan ay madalas na nagsisimula sa isang bulong bago ito magpakita sa pamamagitan ng isang sigaw ng tagumpay. Maaaring may isang napakahalagang bagay na nagbubukas at kailangan mong magkaroon ng bukas na puso upang tanggapin ito at, higit sa lahat, upang kilalanin ito. Alam kong napapagod ka na sa paghihintay. Ang paghihintay ang pagsubok ng pananampalataya, ngunit ang pasensya ay hindi nangangahulugang hindi kumikilos, kundi pagtitiwala sa perpektong takdang panahon. At ang perpektong takdang panahon ay maaring malapit ng dumating sa iyo. Maging handa kang tumanggap ng bagong antas ng panloob na kapayapaan. Kung ang puso mo ay naging isang larangan ng digmaan, pinahirapan ng mga pag-aalala at takot na nag-aagaw ng iyong tulog, alamin mong posible na magsimulang manahan ng isang malalim na kapanatagan. Sinubukan ng kaaway ng iyong kaluluwa na itanim ang mga binhi ng pag-aalinlangan at pangamba, ngunit ang kapangyarihan ng liwanag ay mas dakila. Dumarating ako upang bunutin ang mga ugat ng takot na ito. Ang ginhawa sa damdamin, ang pagbawi ng iyong kalusugang pangkaisipan, at ang pakiramdam na sa wakas ay makahinga ka na, ay maaaring magpakita ng may hindi inaasahang lakas. Ang katahimikan na matagal mong hinanap ay maaaring maging unang biyayang magpapakita ng sarili. At pagdating sa probisyon at sustento, alam ko ang iyong mga alalahanin sa pananalapi.
Ang bigat ng mga bayarin, ang pakiramdam na nagsusumikap ka nang walang humpay nang hindi nakikita ang bunga, ang masikip na badyet. Posible na ang langit ay nagpapalaya ng probisyon para sa iyong mga pangangailangan. Hindi ito pangako ng agarang at hindi responsableng kayamanan, kundi isang garantiya na alam ng Diyos ang iyong pang-araw-araw na pangangailangan. Manatiling gising. Posible na ang isang pinto ng trabaho na akala mong nakasara ay muling mabubuksan, o isang bagong oportunidad sa negosyo o hindi inaasahang probisyon ay maaaring unti-unting lumitaw. Ang pera ay isang kasangkapan at kapag ito ay nakaayon sa banal na layunin, dumadaloy ito. Posible na ang mga hadlang sa pananalapi na humahadlang sa iyong pagunlad ay magsisimulang matunaw na parang hamog sa araw. Ang panahon ng kakapusan ay maaaring mapalitan ng panahon ng probisyon. Tandaan, gayon paman na ang bawat biyaya ay may ugat sa karunungan. Ako ang anghel ay nagpapayo sa iyo. Panatilihing bukas ang iyong mga mata para sa mga lehitimong oportunidad at gamitin ang talinong ibinigay sa iyo ng Diyos. Ang pananampalataya ang nagbubukas ng pinto. Ngunit ang matalinong kilos ang lumalabas sa pasukan. Kaya, magtiwala na ang mga biyayang pinansyal ay maaaring magpakita, ngunit gumamit ng matalinong paghatol. Panahon ito kung kailan maaari mong makita ang maramihang balik sa iyong puhunan ng pananampalataya. Maaaring magsimulang umapaw ang iyong kamalig, hindi dahil sa swerte, kundi bilang bunga ng banal na katapatan. Maaaring maranasan mo ang isang yugto kung saan ang pag-aalala para sa bukas ay mapapalitan ng pasasalamat para sa probisyon ngayong araw. Nakikita ko rin ang mga bukas na sugat sa iyong mga relasyon. Konflik sa pamilya, distansya sa mga kaibigan, isang pusong nasira dahil sa mga kabiguan sa pag-ibig. Nagdadala ang anghel ng salita ng muling pagsasama. Posible na sisimulan ng Diyos na galawin ang mga puso, palambutin ang naging matigas at muling itayo ang mga tulay na nasunog. Kung ikaw man ang kailangang humingi ng kapatawaran o ang kailangang magpatawad, posible na magpakita ang biyaya ng Diyos upang magdulot ng paggaling sa mga ugnayang ito. Hindi garantisado na babalik sa buhay mo ang lahat ng tao, sapagkat sagrado ang malayang kalooban, ngunit posible na mararanasan mo ang malalim na kapayapaan kaugnay ng mga taong ito at ilalagay ng Diyos sa iyong landas ang mga bagong koneksyon na malusog at nakapagpapasigla na makapagpaunlad sa iyo. Ang tunay na pag-ibig at kapayapaan sa iyong pinakamalalapit na ugnayan ay maaaring magsimulang mamulaklak sa mga hindi inaasahang paraan. Ngayon, tungkol sa iyong pisikal na katawan, ang templo ng iyong espiritu, ako, ang anghel, ay nakakaalam na ikaw ay may dalang sakit, na nararamdaman mo ang bigat ng karamdaman o pagkapagod. Hindi ako dumating upang ipangako na bukas ay iiwan mo na ang lahat ng iyong mga alalahanin at na ang sakit ay agad na mawawala. Ngunit sinasabi ko sa iyo na ang lakas at pagbawi ay maaring nasa paggalaw na. Naway magdala ang presensya ng Diyos ng ginhawa sa iyong sakit, maranasan mo ang muling pagsigla ng iyong enerhiya at naway makatulong ang kapayapaan ng isip sa kabutihan ng iyong katawan. Mahalaga na maunawaan mo ang mensaheng espiritual na ito bilang motibasyonal na suporta at balsamo para sa iyong kaluluwa. Huwag mo itong ipalit sa propesyonal na gabay. Kung ikaw ay may mga suliranin sa kalusugan, laging kumonsulta sa mga kwalipikadong doktor, psychologist at therapist. Ang pananampalataya ang angkla ng espiritu, ngunit ang karunungan, ang kompas ng buhay sa lupa. Naway dumaloy sa iyong buhay ang pagpapala ng paggaling, lakas at enerhiya na sumuporta sa pangangalagang iyong hinahanap at magdala ng positibo at nakapagpapasiglang resulta sa iyong paglalakbay. Ako ang anghel na nakikita ka ng buo, katawan, kaluluwa at espiritu. At sinasabi ko sa iyo, ang mahalagang pangyayaring maaaring maganap
ay hindi isang nag-iisang himala, kundi isang serye ng mga pagbabagong maaaring baguhin ang takbo ng iyong kapalaran. Maaaring ito ang solusyon sa isang legal na problema na tila hindi malulutas. Maaaring ito ang biglaang inspirasyon na magdadala ng solusyon sa isang proyektong hindi umuusad. Maaaring ito ang lakas upang tuluyang magpaalam sa mga bagay na hindi na nakabubuti sa iyo at yakapin ang isang bagong simula. Ihanda mo ang iyong sarili sapagkat posible na ang proseso ng kalayaan at espiritual na pag-angat ay nagsisimula na. Huwag mong sirain ang iyong sarili sa huling sandaling kawalang paniwala. Huwag mong hayaan ang tinig ng panghihina ng loob na kumbinsihin ka na ang mensaheng ito ay isa na namang ilusyon. Balikan mo ang mga panahong inakala mong hindi mo na talaga kayang tiisin pa at kung paano ka pinatatag ng Diyos. Hindi ka niya dinala ng ganito kalayo para iwan ka. Naging tapat ka sa kaunting pananampalatayang natira sa iyo at ngayon, maaaring handa na ang may lalang na parangalan ng iyong pagtitiyaga. Nakikita kitang lumalaban. Nakikita kong ang kaluluwa mo'y sumisigaw para sa katarungan at isang panahon ng pahinga. Maaaring papalapit na ang pahingang iyon. At kasama nito ang pagtatapos ng paulit-ulit na siklo ng pagkawasak. Alam mo ba yung pagkakamaling paulit-ulit mong nagawa? Yung negatibong gawi na hindi mo matigil. Posible na ang banal na lakas ay magbibigay daan na ngayon para tuluyan mo na itong maputol. Ang kalayaan mula sa nakaraan ang maaaring unang dakilang biyayang lilitaw sa iyong buhay. Ngunit may babala na nakapaloob sa madaling mensaheng ito mula sa langit. Upang maganap ang bago, mahalagang pakawalan mo ang luma. Hindi opsyonal ang pagpapatawad. Ito ang susi na nagbubukas ng pinto sa mga biyaya. Kung may sama ka ng loob, sakit, pagkakasala o sama ng damdamin, sinasakop mo ang puwang na dapat punuin ng banal na kabaguhan. Ako ang anghel ay nananawagan sa iyo. Bitawan mo ang bigat. Isuko ang sakit sa may lalang at hingin sa kanya na tulungan kang pakawalan ang mga nanakit sa iyo at higit sa lahat na patawarin ang iyong sarili sa mga pagkakamaling nagawa mo. Posible na ang himalang hinihintay mo ay maisa sa katuparan dahil sa iyong kagustuhang palayain ang iyong sarili mula sa kulungan ng kapaitan. Maaaring ang mahalagang pangyayaring darating ay ang paghahayag ng isang layunin. Pakiramdam mo ay naliligaw. Hindi mo alam kung saan pupunta o kung ano ang gagawin mo sa iyong mga talento. Posible na punuin ka ng banal na espiritu ng kaliwanagan at direksyon. Naway makita mo ang iyong landas ng may ganap na kaliwanagan upang matunaw ang pag-aalinlangan. Ihanda ang iyong sarili na tanggapin ang mga espiritual na kaloob o mga natutulog na talento na maaaring gisingin para sa paglilingkod. Ang buhay mo ay may napakalalim na kahulugan at posible na ang kahulugang ito ay magsisimulang ibunyag sa iyo sa pamamagitan ng mga panaginip, sa pagmumuni-muni o sa malinaw na pagkaunawa sa iyong araw-araw. Huwag mong kalimutan, ang mensaheng ito ng pag-asa at pananampalataya ay hindi isang garantiya, kundi isang deklarasyon ng posibilidad at ng walang hanggang pag-ibig ng Diyos. Ito ay paalala na kahit sa pinakamahirap na kalagayan, ang proseso ng pagbabago at transformasyon ay maaring dahan-dahang nagbubunyag. Posible na ang iyong pagbawi ay inihahanda sa likod ng mga eksena sa labas ng iyong paningin at ang sandali ng revelasyon ay malapit ng mangyari. Manatiling mapagbantay, manatiling mapagdasal at manatiling mapagpasalamat. Ang pasasalamat ang katalista na umaakit ng mas maraming biyaya. Magpasalamat ng maaga para sa kapayapaan na maaaring maramdaman mo, para sa probisyon na maaaring nasa daan na, at para sa emosyonal at pisikal na paggaling na maaaring nagpapakita sa iyong buhay.
Pinagtitibay ko, gamitin mo ang mensaheng ito bilang tanglaw ng pag-asa at kaaliwan para sa kaluluwa. Makapangyarihan ng espiritual na suporta, ngunit mahalaga ang praktikal na karunungan. Para sa lahat ng iyong pangangailangan sa kalusugan, emosyonal na kapanatagan, payong pinansyal o gabay na legal, laging humingi ng tulong sa mga kwalipikadong profesional. Ito ang karunungang nagpapalugod sa may lalang. Magkahawak ang kamay, ang pananampalataya at katwiran. Damhin ang init ng aking presensya ngayon. Nandito ako upang ipaalala sa iyo na ikaw ay minamahal ng walang kondisyon. Ang maaaring malapit ng mangyari sa iyong buhay ay isang patotoo sa walang humpay na pag-ibig ng Ama para sa iyo. Maaaring sa mismong sandaling ito, habang binabasa mo ang mga salitang ito, ang iyong himala ay nagsisimula na. Umiikot ang mga gulong ng kapalaran at maaaring papalapit na ang panahon ng iyong pagtaas. Huwag kang sumuko. Magtiyaga ka pa ng isang araw. Magtiyaga ka pa ng isang oras. Maaaring isang hakbang na lang ang layo ang pangako bago ito matupad. Posible na ang proseso ng iyong pagbabago ay nasa kasagsagan na at ang mga bunga ng iyong pagtitiyaga ay malapit ng anihin. Manatili ka sa liwanag. Maaaring nagpapakita na ang iyong sagot. Maging handa, maging bukas palad, maging payapa. Maaaring kakatok na sa pintuan mo ang mahalagang pangyayari. Amen. Ako, ang anghel, ay paalam na ngayon, ngunit nananatili ang aking mensahe at ang iyong pananampalataya. Sumaiyo ang kapayapaan, sumakanya ang kapayapaan. At ngayon, sa banayad na pag-alis ng sugo na may pakpak, nanatili ka. Hindi na nag-iisa, kundi pinagkalooban ng isang bagong katiyakan. Ang katiyakan na may isang makapangyarihang puwersa na gumagalaw pabor sa iyo. Damhin ang alingaungaw ng puwersang iyon sa iyong puso, na parang kampanang tumutunog para sa bagong panahon. Ang binhi ng pagbabago ay itinanim na, at ang lupa ay ang iyong kaluluwa. Ang gawaing naiwan ngayon ay ang pangangalaga ng maingat na pagtitiyaga. Marami ang sumusuko sa bingit ng isang himala, sa sandaling ang paglalakbay ay nagiging mas mabigat. Sa mismong sandali na ang pangako ay malapit ng matupad, huwag kang maging isa sa kanila. Payagan mong huminga ng malalim na sumisipsip ng enerhiya ng muling pagbabago na inilabas ng mensahe ng anghel sa iyong buhay. Maaaring maramdaman mo ang isang hindi pangkaraniwang kaliwanagan. Ang paginhawa ng bagyong nasa loob na minsan ay tila sumisira sa iyong pag-asa. Posible na ang mga negatibong kaisipang minsang bumabagabag sa iyo ay nagsisimulang mawalan ng kapangyarihan. Ito ang unang patunay na ang pakikialam ng langit ay maaaring nasa rurok na, isang kapayapaan na higit sa lahat ng pagkaunawa. Sinasabi ko sa iyo, panatilihin ang iyong saloobin ng pasasalamat kahit na hindi mo pa nakikita ang pisikal na himala, kahit na nagpapatuloy pa sandali ang mga suliraning pinansyal, o kung hindi pa lubusang nawala ang emosyonal na sakit, magpasalamat ka sa proseso. Magpasalamat ka sa lakas na natatanggap mo upang tiisin ang paghihintay. Ang pasasalamat ang magneto na humihikayat sa katuparan. Marami ang nagtatanong sa kanilang sarili, ano ang dapat kong gawin habang naghihintay? Paano ako dapat kumilos sa harap ng ganoong kadakilang pangako? Ang sagot ay simple at malalim. Ipagpatuloy ang pamumuhay ayon sa iyong layunin, araw-araw, ngunit may bagong pananaw. Tingnan ang bawat gawain, bawat pakikipag-ugnayan, bawat hamon bilang isang pagkakataon upang patatagin ang iyong pananampalataya at ihanda ang lupa para sa pagpapala na darating. Maaring masubok ang iyong pokus. Maaring subukang maghasik ng kawalan ng paniniwala sa iyong puso ang mga tinig ng pag-aalinlangan. Labanan mo sila gamit ang nag-iisang mabisang sandata. Ang paninindigan na karapat-dapat ka at tinutupad ng Diyos ang kanyang mga pangako.
Ang mahalagang pangyayaring malapit ng maganap ay maaaring magpakita sa banayad na paraan bago ito maging isang dakila at hindi maikakailang bagay. Maging mapansin sa maliliit na palatandaan. Ang tawag sa telepono na tumutunog na may tamang oportunidad. Ang hindi inaasahang pagkikita na nagiging isang mahalagang pakikipagsosyo. Ang biglaang alaala na nagdadala ng susi sa paglutas ng isang lumang problema. Ito ang mga bulong ng probidensya na nagpapahiwatig na unti-unti nang nagkakamit ang plano. Sa larangan ng kasaganaan at pananalapi, alamin na maaaring ginagalaw ng langit ang mga komplikadong bahagi para sa iyong kapakinabangan. Marahil ay mararamdaman mo ang biglaang inspirasyon para sa bagong direksyon sa karera o baka may hindi inaasahang pinagkukunang lilitaw upang magaan ang mabigat na pasanin sa pananalapi. Posible na ang mga pinto na nakasara ng matagal ay magsisimulang bumukas ng dahan-dahan upang dumaloy ang banal na probisyon. Tandaan, ang kasaganaan na ninanais ng Diyos para sa iyo ay hindi lamang tungkol sa mga numero sa iyong bank account. Ito ay kasaganaan sa lahat ng aspeto, dekalidad na oras, masiglang kalusugan at kapayapaan ng isip. Yakapin ang posibilidad na ang panahon ng kakulangan ay maaaring magwakas na at ang siklo ng pag-aani ay nagsisimulang magpakita. Gayunpaman, tandaan ang mahalagang katotohanan ito. Ang mensaheng ito ay espiritual at pampasigla. Nagsisilbi itong tanglaw ng pag-asa at emosyonal at pananampalatayang suporta. Hindi ito sa anumang kalagayan pumapalit sa propesyonal na pagpapayo. Kung ikaw ay nahaharap sa malubhang hamon sa pananalapi, humingi ng gabay mula sa mga eksperto sa pananalapi. Kung nagpapatuloy ang pisikal o mental na sakit, o kung nakababahala ang isang diagnosis, kumonsulta sa iyong doktor, psychologist o kwalipikadong profesional sa kalusugan. Gamitin ang mensaheng ito bilang karagdagan o pagkain para sa iyong kaluluwa na magbibigay sa iyo ng lakas na magpatuloy at hanapin ang kinakailangang pangangalaga mula sa tao at profesional. Ang banal ay gumagawa sa pamamagitan ng mga espiritual na daluyan at pati na rin sa pamamagitan ng karunungan at kaalamang ipinagkaloob niya sa mga profesional ng mundong ito. Mag-focus ngayon sa emosyonal na paggaling na maaaring iyong tinatanggap. Ang mga sugat ng nakaraan, ang hindi nalutas na mga sugat ng damdamin, ang mga pasanin na matagal mo ng bitbit, posibleng nawawala na ang kanilang kapangyarihang paralisahin ka. Dinala ng anghel ang liwanag ng kapatawaran at ang kapatawarang iyon ay dapat magsimula sa iyo. Ang patawarin ang iyong sarili sa mga pagkakamaling nagawa at patawarin ang mga nagdulot sa iyo ng sakit. Ang prosesong ito ng panloob na kalayaan ay maaaring maging tunay na himala na magbubukas ng daan para sa lahat ng iba pang biyaya. Ang pagpapagaling ng isang mahirap na relasyon ay hindi kinakailangang mga hulugang pagkakasundo, kundi ang panloob na kapayapaang nagpapahintulot sa iyo na sundin ang iyong landas ng walang sama ng loob. Posible na ang matagal nang inaasam na kapayapaan sa pamilya ay magsisimulang mabuo sa pamamagitan ng maliliit na gawa ng magkatuwang na pag-unawa. Huwag maliitin ang kapangyarihan ng iyong tinig. Ipahayag ng malakas ang pag-asang naninirahan sa iyong kalooban. Ipahayag ang posibilidad ng tagumpay laban sa pagsubok. Tuwing kakatok ang pagdududa sa iyong pintuan, ipahayag, maaring nasa pintuan na ako ng aking biyaya. Naniniwala ako sa posibilidad ng pagbabago. Ang pahayag na ito ng pananampalataya ay binabago ang iyong panginginig at hinaharmonisa ang iyong pagkatao sa dalas ng katuparan. May isang nakatambay na patibong, ang tukso na kontrolin ng oras at paraan ng himala. Bitawan ang kontrol, sumuko sa proseso. Tiniyak sa iyo ng anghel na maaring papunta na ang mahalagang pangyayari, ngunit kung paano ito magpapakita at ang eksaktong oras ay nasa karunungan ng sansinukob.
Ang iyong tungkulin ay manatiling bukas palad at handa. Ano ang ibig sabihin ng pagiging handa? Ibig sabihin nito ay alagaan ng iyong templo, ang iyong katawan at isipan, magpahatid ng sapat, kumain ng may pag-iisip, at punuin ang iyong isipan ng mga nakapagpapasiglang kaisipan. Kung ikaw ay naghahanap ng pisikal na paggaling, maaari mong maramdaman ang muling sigla, isang panloob na lakas na nagtutulak sa iyo na mas alagaan ang iyong sarili at sundin ang payo ng doktor ng may mas matinding determinasyon. Yakapin ang posibilidad na ang pisikal at mental na pagbawi ay unti-unting nagpapakita ng sarili, araw-araw patak-patak ng muling sigla. Maaring papasok ka sa isang panahon ng malaking personal na pag-unlad kung saan ang iyong pananampalataya ay gagantimpalaan ng isang pamumulaklak na magugulat sa lahat ng nakakakilala sa iyo. Posible na ang iyong kwento ng pagtitiyaga ay magiging tanglaw para sa iba. Ikaw ang magiging buhay na patunay na kahit sa pinakamadilim na gabi, ang liwanag ng pag-asa ay hindi kailanman napapawi. Isipin ang iyong pinakamalalaking alalahanin ngayon. Isuko mo ang mga ito muli sa banal na pinagmulan. Isip-isipin mo ang mga tanikala na nakaposa sa iyo na natutunaw sa liwanag. Maaaring maramdaman mo ang isang gaan na matagal mo nang hindi naramdaman. Ang gaan na ito ay isang palatandaan na may espiritual na gawaing isinasagawa at ang bigat na bit-bit mo ay maaaring tinatanggal ng mga kamay na hindi nakikita at makapangyarihan. Manatiling matatag. Madalas, bago ang isang malaking pagbabago, nararanasan natin ang huling yugto ng kaguluhan na parabang ang lumang mundo ay nakikipaglaban upang hindi mapalitan ng bago. Kung mararamdaman mo ang pansamantalang pagtaas ng presyon o hamon, huwag mawalan ng pag-asa. Maaring ito na lang ang huling pagtutol bago ang pag-usad at ang pagdating ng iyong biyaya. Alamin mong mayroon kang baluti ng pananampalataya at kalasag ng pag-asa upang malampasan ang huling yugtong ito. Maaring nagaganap na ang punto ng pagbabago at ang mga unang palatandaan ay maaaring ipinapakita na sa iyo ngayon. Laging tandaan na ang paglalakbay ng pananampalataya ay patuloy. Kahit pagkatapos mangyari ang mahalagang kaganapan, hihimukin kang panatilihin ang pasasalamat at palawakin ang iyong kakayahang tumanggap. Hindi nais ng langit na pagpapalain ka ng isang beses lamang. Nais ka nitong pagpapalain ng patuloy sa walang katapusang daloy ng kabutihan at probisyon. Kaya naman, alagaan mo ang isang pusong laging handang tumanggap at isang espiritu na laging handang magbigay. Ang pagiging bukas palad ay humihikayat ng mas maraming kasaganaan. Tanggapin ang lakas upang patawarin ang tila hindi mapapatawad. Tanggapin ang tapang upang gawin ang malaking hakbang ng pananampalataya na matagal mo nang ipinagpapaliban. Tanggapin ang karunungan upang makilala ang mga oportunidad sa pananalapi na maaaring magpakita sa anyo ng mabigat na trabaho o mga bagong ideya. Maaaring may sabwatan ang sansinukob at posible na ang bawat munting desisyong gagawin mo ngayon ay magtuturo sa iyo ng direkta sa katuparan ng pangako. Ang mensahe ng anghel ay hindi lamang babala na maaaring may mabuting mangyari. Ito ay paalala ng iyong likas na halaga. Ikaw ay isang minamahal na nilikha at ang iyong kapakanan ay prioridad sa banal na plano. Huwag mong hayaan ang mga pagkabigo o paghuhusga ng nakaraan na tukuyin ang iyong hinaharap. Maaring muling isinusulat ang hinaharap ngayon gamit ang gintong panulat at tinta ng pag-asa. Posible na ito ang punto ng pagbabago kung saan nababasag ang siklo ng sakit at nagsisimulang magpakita ang siklo ng kagalakan. Maaaring maramdaman mong kailangan mong mag-isa ng kaunti upang iproseso ang enerhiyang ito, o marahil ay nararamdaman mo ang kagyat na pangangailangang makipag-ugnayan sa mga taong nagpapasigla sa iyong espiritu. Pakinggan ang iyong intuisyon.
Ang iyong panloob na gabay na pinaliwanag ng mensaheng galing sa langit ay maaaring ginagabayan ka sa eksaktong mga hakbang na kailangan mong gawin. Magtiwala sa pahiwatig na ito, sa banayad na tinig na nagsasabing ituloy mo lang, nasa tamang landas ka. Posible na nakatuon ang iyong pansin sa isang bahagi ng iyong buhay na iyong pinabayaan. Kung ito ay tungkol sa iyong kalusugan, alagaan mo ito ng may pagsusumikap at pagmamahal. Tandaan na ang panalangin ay isang suporta, ngunit ang gawaing pantao at kaalamang pangagham ay mga banal na kasangkapang magagamit mo. Kung ito ay tungkol sa iyong relasyon, maglaan ang oras sa komunikasyon at pagpapatawad. Kung ito ay tungkol sa kasaganaan, mag-aral, magtrabaho ng may integridad, at buksan ang iyong sarili upang tanggapin ang mga bagong oportunidad na maaaring magpakita. Huwag kang mahulog sa tukso na maghintay ng himala na babagsak mula sa langit nang hindi mo kailangang kumimot. Madalas na nagkukunwari ang mga himala bilang mga pagkakataon na nangangailangan ng pagsisikap at dedikasyon. Maaaring kailanganin mong magtrabaho ng husto upang ihanda ang sarili para sa biyaya. Ang banal na probisyon ay maaaring dumating sa pamamagitan ng bagong trabaho na nangangailangan sa iyo na matuto ng bagong kasanayan, o ang paggaling ay maaaring dumating sa pamamagitan ng bagong paggamot na nangangailangan ng disiplina at pananampalataya. Maging handa para sa gawaing nauuna sa kaluwalhatian. Tandaan, ang takot ay kabaligtaran ng pananampalataya. Kapag sinimulan ng pumasok ang takot, tumugon ka agad ng may pasasalamat at pagpapatibay. Sabihin, hindi ako matatakot dahil maaaring sumusuporta sa akin ang kapangyarihan ng langit. Maaaring malapit nang dumating ang aking himala anumang sandali. Bukas ako sa pagbabago. Ang simpleng gawin na ito ay maaaring panatilihing nakahanay ang iyong isip at puso sa layunin na dinala ng anghel upang ihayag sa iyo. Pakalmahin mo ang iyong puso. Damhin ang walang hanggang presensya ng mas mataas na kapangyarihan na sumusuporta sa iyo. Muli kong pinagtitibay, may tunay na posibilidad na may isang bagay na pambihira ang maaring magpakita sa iyong buhay. Ang langit ay nakamasid sa iyong pagtitiyaga. Ang iyong katapatan sa gitna ng pagsubok ay maaaring parangalan sa mismong sandaling ito. Ipagpatuloy ang paglalakad sa liwanag. Panatilihing nakasindi ang iyong kandila sapagkat ang iyong biyaya ay maaaring dumating sa kadiliman ng gabi at kailangan kang maging handa upang sindihan ang daan. Panahon ito ng malalim na pag-asa. Posible na ang mga luha mong naiyak ay nagiging hamog na nagbibigay ng kagalakan. Posible na ang mga pintuang nakita mong nagsasara ay napapalitan ng mas malalaking pasukan ng oportunidad. Maaaring papasok ka na sa isang yugto ng masaganang ani. Hayaan mong maging oksiheno ng iyong kaluluwa ang pag-asang ito. Huwag kang manghinang gumawa ng mabuti at magpanatili ng pananampalataya sapagkat ang pangako ay maaaring mas malapit kaysa sa iyong inaakala. Natatangi ang iyong paglalakbay at ganun din ang magiging pagpapakita ng iyong biyaya. Huwag mong ikumpara ang iyong proseso sa iba. Mag-focus ka lamang sa iyong paglalakad at tahimik na pakikipag-ugnayan sa pinagmulan ng lahat ng buhay. Posible na ang pangyayaring magbabago ng iyong buhay ay isang malalim na panloob na paggaling, isang kapayapaan na hindi maaring magnakaw ni numan. O maaari rin itong maging panlabas na pagpapakita ng kasaganaan o pagkakasundo. Tanggapin mo ang anumang dumating na alam mong ito ang pinakamabuti at pinakaangkop para sa iyong paglago. Laging tandaan na ang mensaheng ito ay isang gawa ng pag-ibig at espiritual na paghihikayat. Para sa anumang pisikal, emosyonal, legal o pinansyal na pangangailangan, ang unang at pinakaresponsabling hakbang ay ang kumonsulta sa isang kwalipikadong profesional, ang iyong doktor, ang iyong therapist, ang iyong tagapayo sa pananalapi.
Ang pananampalataya ang nagbibigay sa atin ng lakas. Ang kaalamang pantao ang nagbibigay sa atin ng praktikal na landas. Gamitin ang dalawa ng magkasundo. Manatiling tiyak na hindi ka na naliligaw. Ang barko ng iyong buhay ay may isang maringal na patutunguhan. Maaring inaayos ang mga layag at itinatama ang direksyon. Posible na ang kalmadong dagat ay nasa unahan na lamang pagkatapos ng huling alon ng pagsubok na ito. Itutok mo ang iyong mga mata sa abot tanaw ng iyong pag-asa. May sumusuporta sa iyo, ginagabayan ka. Magtiwala sa daloy ng buhay at sa kabutihang loob ng sansinukob. Yakapin ang posibilidad na ang layunin ng iyong buhay ay nagpapakita ng sarili nito ng may kalinawan na hindi mo pa naranasan dati. Maaring matuklasan mo ang mga talento at kakayahan na dati natutulog, ngunit mahalaga sa bagong yugto na maaaring malapit ng maganap. Maging bukas sa pagkatuto, sa paglago, at sa pagiging taong karapat-dapat sa iyo at handang tanggapin ang dakilang pangyayaring maaaring katok na sa pintuan mo. Ang iyong panloob na pagbabago ang paunang tanda ng iyong panlabas na katuparan. Manatiling matatag sa pananampalataya, kapayapaan at pag-ibig. Ang panahon ng iyong pag-angat ay maaaring unti-unting nagpapakita ng sarili. Tanggapin ang salitang ito at itago ito sa iyong puso bilang isang kayamanan. Karapat-dapat ka sa kaligayahan at kapayapaan. Sumaiyo ang kapayapaan. Hinihikayat kita sa malalim na pagmumuni-muni tungkol sa kahulugan ng pagiging matiisin. Ang pagtitiyaga ay hindi pagiging pasibo. Ito ay isang kusang loob na gawa ng pagpapanatili ng hindi matitinag na pananampalataya kahit na hindi pa dumarating ang pisikal na ebidensya. Posible na ikaw ay sinasanay upang pamahalaan ang malalaking biyaya na darating, sapagkat ang kasaganaan, maging ito man ay pinansyal, emosyonal o may kinalaman sa kalusugan, ay nangangailangan ng pananagutan at pagiging matino. Maging mapagmatyag sa mga taong lumalapit sa iyo sa panahong ito. Posible na gagamit ang sansinukob ng mga taong sugo upang ihatid ang pagkakataon o solusyon na iyong hinihintay. Maaring ito ay isang bagong gabay, isang kaibigang magpapakita sa iyo ng landas o isang kaparehang magdadala ng kapayapaan at katatagan. Panatilihing matalas ang iyong paghuhusga, ngunit buksan mo ang iyong sarili sa mga ugnayang nagpapasigla at sumasalamin sa liwanag na ngayon ay nagniningning sa iyong kalooban. Pinapaalalahanan ka ng anghel tungkol sa walang kondisyong pag-ibig. Ang pag-ibig na ito ang pinagmumulan ng lahat ng paggaling. Kung nakikipaglaban ka sa isang karamdaman, maaari mong maramdaman ang isang banayad na puwersang nagpapabuti na pumapasok sa iyong katawan na nagbibigay sa iyo ng lakas upang lumaban, sumunod sa mga paggamot at panatilihin ang positibong pag-iisip. Tandaan, ang katawan ay tumutugon sa isipan at ang isipan ay tumutugon sa pananampalataya. Panatilihing buhay ang apoy ng pag-asa. Ang iyong pagbawi at ginhawa ay maaaring magpakita sa isang makapangyarihan at progresibong paraan. Huwag kang masyadong mag-alala sa paano ito mangyayari. Ang isip ng tao ay may hangganan, ngunit ang kapangyarihan ng probidensya ay walang hanggan. Posible na ang himala ay magpakita sa isang paraan na hindi mo inakala, na hihigit sa lahat ng iyong lohikal na inaasahan. Bitawan mo ang pangangailangang kontrolin ang bawat detalye at sumuko sa kababalaghan ng maaaring mangyari. Pagdating sa pinansyal na probisyon, maaaring makita mo ang pagbabago sa iyong pananaw tungkol sa pera. Maaaring lumitaw ang bagong karunungan tungkol sa kung paano pamahalaan, paano mag-invest at kung paano maging bukas palad. Ang panloob na pagbabagong ito ay madalas ang unang hakbang sa pag-akit at pagpapanatili ng tunay na kasaganaan.
Ang mga biyayang pinansyal ay maaaring dumating sa pamamagitan ng pagtaas ng sahod, isang bagong negosyo na umuunlad, o ang hindi inaasahang pagbabayad ng utang. Manatiling etikal, magtrabaho ng mahusay, at ang daloy ng kasaganaan ay maaaring maibalik sa iyong buhay. Mahalagang pakawalan mo ang anumang natitirang pagsisisi na maaaring sumisira sa iyong kakayahang tumanggap. Ang nakaraan ay nawala na. Mahal na mahal ka ng may lalang ng walang kondisyon, at karapat-dapat ka sa lahat ng kaligayahan at probisyon na maaaring paparating. Kung may natitirang pagsisisi pa rin na humahadlang sa iyo, magtrabaho ka sa pagpapatawad. Patawarin mo ang iyong sarili sa hindi pagiging perpekto at buksan mo ang iyong puso sa posibilidad ng isang bagong simula nang walang pasanin ng mga nakaraang pagkakamali. Ang proseso ng pagbabago ay maaaring tahimik, ngunit ito ay malalim. Posible na magigising ka isang araw at mapagtatanto mong ang pagkabalisa na nagparalisa sa iyo ay basta na lang nabawasan. Na ang matagal ng pananakit ay naging mas matiis o ang alitan sa pamilya ay nawalan ng kahulugan. Ang maliliit na tagumpay na ito ang mga haligi kung saan magpapakita ang dakilang pangyayari. Bigyan ng halaga ang proseso. Gumalaw na para bang papunta na ang himala. Kung naghahanap ka ng bagong oportunidad, ihanda mo ito. Mag-aral, ayusin mo ang iyong mga dokumento, isipin mo ang tagumpay. Kung naghahanap ka ng paggaling, isipin mo ang iyong katawan na malusog at malakas. Ang ganitong saloobin ng pagiging handa ang pinakamakapangyarihang paraan para makipagtulungan sa enerhiya ng pagbabago na ibinuhos ng anghel sa iyong buhay. Maaaring isang hakbang na lang ang layo mo sa pamumuhay ng buhay na matagal mo nang pinapangarap. At huli, ngunit hindi rin dapat kaligtaan, inuulit ko. Maging tapat sa mahinahong tinig ng iyong budhi. Manatili sa kalagayan ng kapayapaan at positibong pag-asa. Ang iyong buhay ay patunay ng pagiging matatag at posible na ang susunod na kabanata ay magiging isa ng dalisay na katuparan. Malapit ng anihin at inihahanda ang iyong kaluluwa upang tanggapin ang bunga ng iyong pananampalataya. Ang mahalagang pangyayari ay maaaring unti-unting lumalantad sa bawat hakbang na ginagawa mo patungo sa liwanag. Manatiling matatag, manatiling payapa, akin sa iyo ang pagpapala. Amen. Sumaiyo ang kapayapaan. Umalis na ang anghel, ngunit ang kanyang mensahe ng pag-asa ay nananatili bilang isang angkla sa iyong kaluluwa. Tanggapin mo ang lakas na ito. Tanggapin mo ang lakas na ito. Hayaan mong dumaloy ang enerhiyang ito ng kapayapaan at pag-asa sa bawat selula ng iyong katawan na nagbabagong anyo sa pagkabalisa tungo sa banal na paghihintay. Hindi ito basta-basta mensahe, ito ay isang iniksyon ng paghihikayat sa himaymay ng iyong realidad. Ngayon na umalis na ang sugo, ikaw na ang may tungkulin, panatilihing bukas ang daluyan. Ang tinig ng anghel ay nagtanim ng buto ng liwanag sa iyong puso at tungkulin mong diligan ito ng dalisay na tubig ng tiwala. Huminga ng malalim, damhin ang hindi nakikitang presensya na nakapaligid sa iyo at unawain na ang takot, pagdududa at pagkapagod na maaring iyong naramdaman kamakailan ay huling pagtatangka lamang ng mga anino na palabagin ang iyong paningin bago sumidhi ang dakilang liwanag. Maaring papasok ka sa isang panahon ng sukdulang kalinawan ng isip. Ang ulap na bumabalot sa mahahalagang desisyon ay maaaring mabilis na mawala na magbibigay daan sa iyo na makita ang landas sa unahan ng may katumpakan na matagal mo nang hindi naranasan. Panahon na ito upang kumilos ng may pag-iisip na ginagabayan hindi ng padalos-dalos, kundi ng panloob na karunungang nabuo. Posibleng ang pangyayaring malapit ng maganap ay mangailangan ng bagong saloobin mula sa iyo, isang tapang na hindi mo inakala na taglay mo. Maghanda kang maging matatag, ngunit maging mabait din sa iyong sarili.
Ang proseso ng pagbabago, bagaman maringal ang kinalabasan nito, ay maaaring mangailangan ng pagbitaw sa mga lumang gawi, mapanirang ugali o emosyonal na pagkakatali na nagsilbi na sa kanilang layunin at ngayon ay hadlang na lamang sa iyong pag-usad. Payagan mong bitawan mo na. Ang sansinukob ay hindi kumuha ng anumang bagay mula sa iyo nang hindi muna naghahanda ng mas dakila at mas mabuting kapalit. Maglaan tayo ng sandali upang manalangin para sa pagpapanatili ng lakas na ito at para sa pagpapakita ng mga biyayang maaaring paparating na. Langit ng Ama, pinagmumulan ng lahat ng liwanag at lahat ng pag-asa, itinaas namin ang aming mga puso sa iyo sa sandaling ito ng espiritual na pagbabago. Pinapasalamatan namin ka sa iyong walang hanggang awa at sa anghel na gabay na dumarating sa amin sa mga mahahalagang sandali. Hinihiling namin na maramdaman ng taong nakikinig sa mensaheng ito ang kanyang presensya bilang kalasag laban sa kawalan ng pag-asa at pag-aalinlangan. Naway manatili ang enerhiya ng anghel na dumaan dito bilang isang sulo na nagbibigay liwanag sa bawat hakbang sa daan. Panginoon, kung may mga pabigat na pinansyal na bumabagabag sa puso, kung ang pag-aalala sa pangangailangan ang nagpapanatiling gising sa iyo, hinihiling namin na magbukas na ang mga pintuan ng oportunidad. Hindi namin ipinapangako ang biglaan at walang lamang kayamanan, kundi ang makatarungang probisyon at ang karunungang kailangan upang pamahalaan ng matalino ang mga yaman. Maaring unti-unti nang nabubuo ang isang malikhaing ideya, isang hindi inaasahang alok sa trabaho o ang solusyon sa isang komplikadong utang. Naway magsimulang dumaloy sa buhay ng taong ito na matiyaga ang kasaganaan sa lahat ng anyo, material, emosyonal at espiritual. Naway mabasag ng binhi ng pagpapala sa pananalapi na itinuro ng anghel ang matabang na lupa at magsimulang mamunga ng katatagan at kabutihang loob. Sa larangan ng kalusugan at kagalingan, Ginoo, alam naming ang katawan at kaluluwa ay magkakaugnay. Kung saan may pisikal na sakit, matinding pagkapagod o tahimik na pakikibaka laban sa kalungkutan at pagkabahala, hinihiling naming magsimula ang iyong muling pagbawi, naway muling mabago ang puwersa ng buhay, naway maging makapangyarihang gamot para sa kaluluwa ang pag-asa. Tandaan, minamahal na tagapakinig, na ang mensaheng ito ay espiritual at pampasigla. Ito ay malalim na suporta para sa iyong espiritu, ngunit hindi nito kailanman papalitan ang propesyonal na pangangalaga. Hindi nito papalitan ang medikal, psikolohikal, pinansyal o propesyonal na pagpapayo. Laging humingi ng tulong mula sa mga kwalipikadong propesyonal kapag kinakailangan at gamitin ang mensaheng ito bilang espiritual at emosyonal na suporta. Naway itulak ka ng pananampalataya na hanapin ang pinakamahusay na paggamot at makipagtulungan ng buong buo sa lahat ng nagnanais ng iyong kabuuang kapakanan. Ang banal na paghipo ay maaaring nagpapahayag ng sarili sa pamamagitan ng mga kamay at karunungan ng mga propesyonal na tumutulong sa iyo. Tanggapin ang lakas para sa paggaling at ginhawa. Pagdating sa mga relasyon, na salamin ng ating mga kaluluwa, hinihiling natin ang kapayapaan. Kung may alitan sa pamilya, matagal ng sugat o kahirapan sa pagpapatawad, sana'y palambutin ng enerhiyang anghel ang mga puso. Posible na papalapit na ang sandali ng pagkakasundo o kung ang siklo ng isang relasyon ay nagwakas ng masakit, na matagpuan mo ang kapayapaan at lakas na magpatuloy ng walang pasanin ng pagkakasala o sama ng loob. Naway maibalik ang tunay na pag-ibig at paggalang sa isa't isa kung saan posible, at naway gabayan ka sa mga ugnayang magpapasigla at magpapakain sa iyong kaluluwa. Binalaan ka ng anghel tungkol sa nalalapit na pagdating ng isang mahalagang bagay.
Ang bagay na ito ay hindi kinakailangang dumating na may kulog at kidlat, kundi bilang isang serye ng mga pagkakataong magkakasabay at oportunidad na, kung yakapin mo, ay magbabago sa takbo ng iyong buhay. Kaya mahalaga ang espiritual na pagiging mapagmatyag. Huwag kang maligaw ng pansin sa maliliit na alitan o menor na drama. Panatilihin ang iyong focus sa mga mahalaga, ang layunin ng iyong buhay, ang iyong panloob na kapayapaan at ang iyong pananampalataya. Maaaring nagsimula na ang proseso. Madalas nating hinihintay ang malaking kahangahangang pangyayari, ngunit ang pagbabago ay nagsisimula sa mga banayad na paraan. Nagigising ka ng may ibang enerhiya, nakikita mo ang isang solusyon kung saan dati ay may pader. Nakakatanggap ka ng tawag sa telepono na naglutas ng isang gusot na matagal nang umiiral. Ito ang mga babala. Bigyang pansin ang mga bulong sapagkat maaari itong maging unti-unting pagpapakita ng pangako ng anghel. Ang panahong ito ng paghihintay ay hindi panahon ng kawalan ng kilos, kundi panahon ng pagpapabuti. Pagbutihin ang iyong mga kakayahan, mag-invest sa iyong kaalaman, at itaas ang iyong panginginig. Habang mas hinahanda mo ang iyong sarili sa loob para sa biyaya, mas mabilis at mas ganap itong maaaring magpakita sa iyong panlabas na realidad. Sinasabi ng batas ng sansinukob na ang magkatulad ay nag-aakit. Sa pamamagitan ng pag-uga, sa dalas ng pasasalamat at positibong inaasahan, nagiging isang hindi mapaglabanan na magneto ka para sa mga oportunidad at mga himala na inihahanda ng langit. Tandaan ang kahalagahan ng iyong pasasalamat, kahit bago pa man lubusang maipahayag ang himala. Ang pasasalamat ang panggatong na nagpapabilis sa pagkatuparan. Magpasalamat sa mga pagsubok na nagpatibay sa iyo. Magpasalamat sa mga luha na naglinis ng iyong paningin at nagbigay sa iyo ng bagong pananaw, at magpasalamat ng maaga para sa pagbabagong maaaring maganap. Ang ganitong saloobin ng matibay na pananampalataya ang siyang nagbabagong anyo sa posibilidad tungo sa tunay na karanasan. Dinala sa iyo ng anghel ang isang katiyakan, hindi ka nag-iisa. Sa bawat sandali ng iyong paglalakbay, kahit sa pinakamadilim na mga lambak, ang liwanag ng pag-asa ay palaging sumisikat, hinihintay lamang na mapansin mo ito. Posible na ang katapusan ng iyong disyerto ay nakikita na. Huwag kang sumuko ngayon kapag ang mirahe ay maaaring nagiging isang tunay na oase. Ang ani na matiyagang hinintay at masigasig na pinagyaman ay maaaring mabilis ng papalapit. Maaari mong makita ang malinaw na mga palatandaan ng pagbabagong ito sa mga darating na araw o linggo. Panatilihing nakabukas ang iyong mga mata para sa pagkakataong hindi tunay na pagkakataon, para sa di inaasahang pagkikita na nagiging mahalaga. Maaring hinahabi ng banal na pagkakasabay-sabay ang isang habi ng mga pangyayari na magwawakas sa ganap na katuparan ng pangako. Huwag mong pagmatigas ang nakaraan, ang mga kabiguan, ang mga pagkakamali, ang mga pagkalugi. Lahat ng ito ay nagsilbing aral. Ang bagong yugto na maaaring magbukas para sa iyo ay nangangailangan na iwanan mo ang lumang pasanin. Ang enerhiyang anghel ay nangangailangan ng pagiging magaang. Iwanan ang mabigat na pasanin at maglakad patungo sa bago ng may matatag na hakbang at pusong puno ng pananampalataya. Ang proseso ng pagpapanumbalik ay maaaring sumasaklaw sa lahat ng aspeto ng iyong buhay ng sabay-sabay. Visualisasyon ng pagpapagaling at pagpapanumbalik. Ipikit ang iyong mga mata sandali. Isipin na may gintong liwanag na bumabalot sa iyo. Ito ang enerhiya ng banal na proteksyon at probisyon. Ang liwanag na ito ay pumapasok sa iyong ulo, nililinis ang kalituhan sa isip, pagkabalisa at labis na pag-aalala. Bumababa ito sa iyong puso, tinatanggal ang mga buhol ng sugat, sama ng loob at kirot.
Damhin ang liwanag na ito na nagpapabuti at dumadaloy sa iyong mga braso at kamay. Inihahanda kang tumanggap at kumilos sa mga bagong oportunidad na maaaring paparating. Hayaan mong pagalingin at palakasin ng liwanag na ito ang bawat bahagi ng iyong pagkatao. Maaari kang makaranas ng muling lakas sa loob. Isang kapanatagan na hihigit sa pangunawa ng tao. Ang kapanatagang ito ang katiyakan na ang langit ang may hawak ng kontrol at ang perpektong plano para sa iyong buhay ay unti-unting nagkakamit sa eksaktong tamang sandali. Huwag mong padaliin ang proseso. Magtiwala sa takbo ng panahon. Ang para sa iyo, ang itinakda para sa iyo ng banal na pag-ibig ay hindi maaaring nakawin o ipagpaliban magpakailanman. Ang hadlang na tila hindi malalampasan ay maaaring masira na sa harap ng iyong hindi matitinag na pananampalataya. Ibinigay sa iyo ng anghel ang susi, pananampalataya at kapayapaan. Gamitin ang susing ito upang buksan ang mga pinto na nakasara. Maaaring mapansin mo ang pagtaas ng iyong intuisyon. Bigyang pansin ang iyong mga panaginip at biglaang pakiramdam dahil maaaring tumitindi ang banayad na komunikasyon sa mas mataas na antas sa panahong ito ng malaking pagbabago. Kung nararamdaman mo ang matinding pagnanais na gumawa ng isang bagay o iwasan ito, makinig. Maaaring ito ang iyong tagapagbantay na bumubulong ng susunod na tagubilin. Tandaan, ang babala ng anghel tungkol sa isang mahalagang bagay ay sa kakanyahan, isang gawa ng pag-ibig at paghahanda. Ito ang sansinukob na nagsasabi sa iyo, maghanda ka dahil ang mga kahanga-hanga, malalaki at makapagbabagong bagay ay maaaring papunta na. Manatiling gising at bukas palad. Naway ang iyong pananampalataya, ang iyong baluti, at ang iyong kapayapaan, ang iyong pinakamalaking kayamanan. Naway magbukas ang iyong puso sa tunay na posibilidad na ang kwento ng iyong sakit at pakikibaka ay nagiging isang makapangyarihang salaysay ng tagumpay at katuparan. Maaring may inaayos ang langit na mga bagay na hindi nakikita para sa iyong ikabubuti. Panatilihin mong mataas ang iyong mga inaasahan. Maaring unti-unti nang nagbubukas ang iyong pagbabago at makikilala mo ito kapag ito'y nagpakita na. Manatili sa liwanag, tanggapin ang lakas. Ang proseso ng pag-aani at pagpapakita ay nasa iyong mga kamay, nakasandig sa pananampalataya. Amen. Mahal ka at ginagabayan ka ng walang hanggan. Tanggapin ang lakas para sa susunod na yugto. Maaaring magsimula kang makaramdam ng malalim na pangangailangang makipaghiwalay sa ilang tao o kapaligiran. Mahalaga itong bahagi ng paghahanda. Upang umusbong ang bago, kailangang bumakante ang luma. Huwag mong labanan ang intuisyon na ito. Kung ang isang siklo ay tila magwawakas, tanggapin ito ng may pasasalamat sa mga aral na ipinagkaloob nito sa iyo at pahintulutan ang iyong sarili na magpatuloy ng may biyaya at determinasyon. Ang enerhiya ng pagbabago na iniwan ng anghel ay lalong makapangyarihan para sa pagkalag ng mga buhol ng karma at paulit-ulit na pattern ng kabiguan na maaring naging bahagi ng iyong buhay. Isipin na ang isang madilim na lubid na nagbubuklod sa iyo sa nakaraan ay unti-unting nagkakalas, hibla-hibla, sa ilalim ng banal na liwanag. Malaya kang lumikha ng bagong hinaharap na hindi nakagapos sa mga tanikala ng mga nabigong nangyari noon. Ang himala ay hindi lamang ang panlabas na pangyayari, kundi pati ang panloob na paggaling na nagpapahintulot sa iyo na tanggapin at panatilihin ang pangyayaring iyon. Mahalaga na simulan mong pag-usapan ang iyong buhay sa mga tuntunin ng mga posibilidad at tagumpay. Tigilan ang pagsasalita ng takot at kakulangan. Gamitin ang wika ng pananampalataya. Sa halip na sabihin, hindi ko ito kayang bayaran, sabihin, maaaring nagpapakita ang banal na probisyon upang matugunan ang lahat ng aking pangangailangan. Sa halip na sabihin, palagi akong may sakit, sabihin,
Maaaring ibinabalik araw-araw ang aking lakas at kalusugan. May malikhaing kapangyarihan ang mga salita. Ituon mo ang iyong mga salita sa pangakong pag-asa na dinala sa iyo ng anghel. Maaaring maramdaman mo ang hindi maipaliwanag na pangangailangang patawarin ang isang taong nagdulot sa iyo ng sakit o, mas mahalaga, patawarin ang iyong sarili para sa mga pagkakamaling nagawa mo. Ang pagpapatawad, ang pinakamabilis na daan patungo sa kapayapaan. Sa pagbitaw sa sama ng loob, pinakakawalan mo ang nakatinggang enerhiya na nagpapahintulot sa mga biyaya na dumaloy ng walang hadlang. Ang pagpapatawad ay hindi para sa ibang tao. Ito ay isang handog ng kalayaan na ibinibigay mo sa iyong sarili. Ito ang pinakaangkop na panahon para sa ganitong emosyonal na paglaya. Sinusubok ang iyong pasensya, ngunit unawain mong ito ay isang pagsubok ng pananampalataya, hindi parusa. Maaaring mabagal ang banal na proseso ayon sa pamantayan ng tao, ngunit ito ay laging perpekto. Magtiwala na ang bawat lumilipas na araw ay nagpapalapit sa iyo sa mahalagang yugto na inanunsyo ng anghel. Huwag titigan ang kalendaryo ng may pagkabahala, kundi titigan ito ng may payapang katiyakan na maaaring may malalim at positibong bagay na papalapit. Ang enerhiya ng sandaling ito ay may dalang matinding puwersa ng proteksyon. Kung natatakot ka sa mga espiritual na pag-atake, selos, o panlabas na negatibidad, alamin mong matibay ang bilog ng liwanag na iginuhit ng anghel sa paligid mo. Panatilihin mong mataas ang iyong puwersa sa pamamagitan ng panalangin, meditasyon at mga gawaing mabuti at walang anino ang makakaiwasan nito. Ang iyong kabutihan, ang iyong pinakamakapangyarihang depensa. Malakas ang panawagan para sa integridad. Upang makatanggap ng pangmatagalang biyaya, ang iyong pagkatao ay dapat nakaayon sa liwanag. Ipagpatuloy ang paggawa ng may katapatan, pag-ibig at habag, kahit na ito ay mahirap. Ang mahalagang pangyayari ay maaaring dumating bilang direktang gantimpala para sa iyong katapatan sa iyong pinakamataas na pagpapahalaga. Maaaring makaranas ka ng sunod-sunod na maliliit na himala na naghahanda ng daan para sa malaking himala. Ito ang mga pang-araw-araw na biyaya, ang bakanteng paradahan na lumilitaw sa tamang oras, ang salitang pampalakas loob na kailangan mong marinig, ang hindi inaasahang pagbawi ng isang bagay na nawala. Ang mga maliliit na palatandang ito ay paalala na ang mga mekanismo ng langit ay gumagana pabor sa iyo. Manatiling nakatutok. Huwag mong hayaan ang nakakapagod na gawain o pang-araw-araw na hamon na magnakaw ng iyong pananaw sa pangako. Binigyan ka ng anghel ng mas mataas na pananaw. Mamuhay ka mula sa pananaw na iyon. Tingnan mo ang iyong buhay, hindi kung ano ito ngayon sa usapin ng pakikibaka, kundi kung ano ang maaari nitong maging sa usapin ng tagumpay at katuparan. Ang maluwalhating hinaharap ay maaaring magpakita sa bawat hininga ng pananampalataya na iyong ginagawa. Panatilihin ang panloob na kapayapaan sapagkat ito ang kapaligiran kung saan namumulaklak ang mga himala. Ang kaguluhan at pagmamadali ay humahadlang sa paglitaw ng mga ito. Huminga ng malalim at sabihin sa iyong sarili, tiwala ako sa proseso. Maaaring papunta na ang probisyon. Maaaring nagaganap na ang paggaling. Maaaring malapit na ang isang mahalagang pagbabago. Gamitin mo ang maaaring ng may kapangyarihan na may paninindigan na may tunay at banal na posibilidad sa iyong buhay. Magalak ka sa pag-asa. Huwag mong kapitnuan ang petsa, kundi ang katiyakan. Ang pinakamalaking babala na ibinigay sa iyo ng anghel ay hindi tungkol sa isang pangyayari, kundi tungkol sa iyong paghahanda. Ang iyong pagiging handa ang magtatakda ng bilis at paraan kung paano magpapakita ang biyaya. Kung handa kang tumanggap at pamahalaan ang kasaganaan, maaari itong dumating ng mabilis. Kung handa kang panatilihin ang kapayapaan sa gitna ng paggaling, ang pagpapanumbalik ay maaring maging mas malalim.
Tanggapin mo ngayon ang pahid ng tapang at katatagan. Naway maging hindi matitinag ang iyong pananampalataya. Ang pangyayaring magbabago sa iyong buhay ay maaaring maging mas malinaw, mas malapit at mas totoo sa bawat sandaling pinili mong maniwala at magtiwala. Panatilihing bukas ang iyong puso at payapa ang iyong isipan. Akin sa iyo ang biyayang ito upang maranasan. Amen. Tanggapin mo ang lakas na ito. Ang kapayapaan ng Diyos ay sumasa iyo, magpapatuloy. Maaaring hinihiling ng proseso ng pagpapakita na muling suriin mo ang iyong mga prioridad. Maaaring kailanganin mong maglaan ng mas maraming oras para sa iyong espiritualidad at mas kaunting oras sa mga nakakaabala na sumisipsip ng iyong enerhiya. Inaanyayahan ka ng anghel sa ganap na pagkakahanay. Posible na ang susunod na mahalagang hakbang tungo sa tagumpay ay ang hakbang na iniiwasan mong gawin dahil sa takot o kawalan ng katiyakan. Hanapin ang tapang. Kung may pintuan kang kailangang kumatok o kahilingang kailangan mong iparating, gawin mo na no ngayon nang may kumpiyansang pinapalakas ng langit ang iyong tinig. Ang mga panalangin na ginawa sa ganitong kalagayan ng pagka-alerto sa espiritual ay maaring magkaroon ng makapagbagong epekto. Ang enerhiya ng pagbabago ay hindi pasibo. Nangangailangan ito ng iyong aktibong pakikilahok. Ikaw ay isang katuwang sa paglikha ng iyong realidad. Gamitin mo ang kapangyarihang ito ng matalino at may layunin. Umalis na ang anghel, ngunit ang kanyang mensahe ng pag-asa ay nananatili bilang isang angkla sa iyong kaluluwa. Tanggapin mo ang lakas na ito. Manindigan ka ng matatag, manatiling payapa. Iyo ang pagpapala na tatanggapin. Amen. Sumaiyo ang kapayapaan. Umalis na ang anghel, ngunit ang mensahe nito ng pag-asa ay nananatiling angkla sa iyong kaluluwa. Tanggapin mo ang lakas na ito. At tandaan, ang liwanag ay laging nagtatagumpay laban sa kadiliman. Ang mabuti at dalisay sa iyong buhay ay maaaring dumami. At ang pagdami na ito ay hindi lamang material. Ito ay pagpapalawak ng iyong kakayahan na magmahal, magpatawad, lumaban at umunlad sa panahon ng pagsubok. Dinala ng anghel ang katiyakan na ang yugto ng kakulangan o pagkaantala ay binabawi na ng kataas-taasan. Maaring maramdaman mo na ngayon ang ibang gaan, isang hininga ng sariwang hangin kung saan dati ay bigat lamang ng pag-aalala. Ito ang enerhiya ng pagbabago na nanirahan sa iyong puso. Kapit mo ang enerhiyang ito. Huwag mong hayaang maubos ito ng pag-aalinlangan o ng mga panlabas na tinig na sumusubok kumbinsihin kang iba. Alam kong hinarap mo ang maraming tahimik na laban, ang bigat ng isang hindi tiyak na hinaharap, ang sakit ng mga nakaraang alaala, ang mga pagkabahala na sumisira sa iyong tulog. Ngunit nakayuko ang langit upang pakinggan ang bulong ng iyong kaluluwa. Ang iyong hiniling ng may luha at pananampalataya, kahit pa sa katahimikan, ay maaring nagsisimulang gumalaw sa espiritual na kaharian. Kaya't dumating ang anghel upang ipaalam sa iyo na ang sagot o kahit na ang unang konkretong palatandaan nito ay maaring ipinapahayag na ngayon. Isipin mong ang iyong mga alalahanin ay parang makakapal na ulap. Ang liwanag ng revelasyon mula sa anghel ay ang araw na sinusunog ang mga ulap na iyon. Maaring hindi ito mangyari kaagad, ngunit nagsimula na ang paglipas nito. Ituon mo ang iyong enerhiya sa pasasalamat na may pag-asa. Magpasalamat para sa pinto na hindi pa nabubuksan, para sa telepono na hindi pa tumutunog, para sa pagkakasundo na hindi pa nagaganap. Ang aktibong pananampalatayang ito ang nagpapabilis sa paglitaw ng mga biyaya. May isang tiyak na probisyon na nakalaan para sa iyo sa panahong ito. Para sa iba, maaaring ito ay ang pinansyal na probisyon na magdadala ng ginhawang kailangan upang mabayaran ang mga lumang utang.
upang oportunidad sa trabaho na hindi lamang magbabayad ng mga bayarin, kundi tutuparin din ang matagal nang naantala na propesyonal na pangarap. Huwag asahan na darating ang probisyong ito sa pinakahalatang pinto. Mahilig magulat ang banal, maaaring dumating ito sa pamamagitan ng isang hindi inaasahang proyekto, isang napakatalinong ideya na bigla na lamang lumitaw o isang taong hinikayat ng banal ang lumalapit upang suportahan ka. Para sa iba, ang biyaya ay maaaring magpakita sa pamamagitan ng pagpapanumbalik ng isang mahalagang relasyon. Ang isang ugnayang pampamilya na tila tuluyang nasira ay maaaring dumaraan sa isang proseso ng paggaling. Ang pagpapatawad na tila imposible na ibigay o tanggapin ay maaaring mapadali ng pakikialam ng langit. Inaanyayahan ka ng anghel na pakawala ng bigat ng sama ng loob, ang bigat ng ako ang may tama. Ang kayabangan ay isang angkla na pumipigil sa iyo na maglayag patungo sa kaligayahan. Bitawan mo ang angklang iyon at ang bangka ng iyong panloob na kapayapaan ay makakapaglayag ng malaya. At dito, nais kong ipanalangin ang isang partikular na dasal para sa iyong kapanatagan ng isip at damdamin. Ang iyong mga iniisip ay binumba ng mga pagdududa at paghatol sa sarili. Ngunit ikaw ay isang nilalang ng liwanag at nakita ng anghel ang iyong halaga. Panalangin para sa emosyonal na pagpapalaya. Langit na Ama, sa sandaling ito ng biyaya, kung saan ang mensahe ng iyong anghel ay patuloy pang umuugong, hinihiling namin na manahan ang kapanatagan sa puso ng mga nakakarinig. Naway lumambot ang lahat ng pagkabahala na nagpapasikip sa dibdib. Naway mapapanibago ang lakas na labanan ang mga hindi kailangang pag-aalala. Hinihiling namin na pakawalan ng tagapakinig ang pagkakasala ng nakaraan at labis na pag-aalala tungkol sa hinaharap. Tulungan mo silang mabuhay sa kasalukuyang sandaling ito na may katiyakan na aktibo ang banal na suporta. Naway ang kapayapaan na higit sa lahat ng pagkaunawa ay magbantay sa kanilang mga iniisip at damdamin. Naway magsimula na ang paggaling ng mga lumang sugat na nagpapahintulot sa liwanag ng pag-asa na punuin ang lahat ng bakanting puwang. Naway makita ng taong ito simula ngayon ang malinaw na mga palatandaan na ang emosyonal na pagbawi ay papalapit na. At naway makilala nila ang mga palatandaang ito ng may bukas at mapagpasalamat na puso. Amen. Maaaring papasok ka sa isang panahon ng kaliwanagan. Ang mga desisyong tila malabo ay maaaring maging kristal na malinaw. Ang landas na tila barado ay maaaring magpakita ng isang ligtas na alternatibong daan. Pansinin ang iyong kutob at ang maliliit na pagklik ng pagkaunawa. Maaaring nakikipag-ugnayan sa iyo ang banal na espiritu sa banayad na paraan. Ginagabayan ang iyong mga hakbang patungo sa biyayang inanunsyo. Laging tandaan, ang pakikialam ng mga anghel ay isang tanda na ikaw ay minamahal at pinahahalagahan. Gaano ka man kaliit ang pakiramdam mo sa malawak na sansinukob, mahalaga ang iyong buhay at dinirinig ang iyong mga panalangin. At habang tinatahak mo ang paglalakbay ng pananampalataya, naghihintay na maganap ang pagbabago, kailangan kong palakasin ang isang mahalagang gabay na inaasahan ng langit na susundin mo. Ang mensaheng ito na natatanggap mo ay espiritual at lubos na nakapagbibigay inspirasyon. Nagsisilbi itong suporta para sa iyong kaluluwa at balsamo para sa iyong espiritu. Gayunpaman, hindi nito kailanman pinapalitan ng karunungan at ang pangangailangang humingi ng profesional na tulong kapag kinakailangan. Kung ikaw ay nahaharap sa mga hamon sa kalusugan, pisikal man o emosyonal, hanapin ang gabay ng isang doktor o psychologist. Kung ang pressure sa pananalapi ay labis na mabigat, humingi ng tulong mula sa isang kwalipikadong tagapayo sa pananalapi. Ang pananampalataya at espiritualidad ay makapangyarihang karagdagan.
Binibigyan kanila ng panloob na lakas upang kumilos at magtiyaga. Ngunit ang profesional na tulong, ang makamundong kasangkapan na madalas gamitin ng Diyos upang gabayan at protektahan tayo. Gamitin ang mensaheng ito bilang espiritual at emosyonal na suporta, ngunit palaging parangalan ang iyong buhay sa pamamagitan ng paghahanap ng pinakamahusay na pangangalaga na magagamit. Ngayon, pag-usapan natin ang iyong kalusugan at ang pagpapanumbalik ng iyong sigla. Madalas, sinisira ng stress at pagkabahala ang ating pisikal na enerhiya. Nakita ng anghel ang iyong pagod. Nakita niya ang mga gabing hindi ka nakatulog at ang sakit na sinubukan mong itago. Ang mensahe ay maaaring dumating sa iyong buhay, ang isang bagong alon ng enerhiya at pagbawi. Hindi ko tinutukoy ang agarang paggaling lamang, kundi isang proseso ng muling pagsigla na unti-unting nagbubukas. Hilingin sa kataas-taasan na muling palakasin ka, na magbigay ng liwanag sa iyong diagnosis, kung mayroon man, at gabayan ang mga kamay ng mga profesional sa kalusugan na nag-aalaga sa iyo. Ang panalangin ay isang pinagmumulan ng lakas upang harapin ang paggamot, upang panatilihing buhay ang pag-asa, at upang positibong tumugon ang iyong katawan sa landas ng paggaling. Panalangin para sa pisikal at mental na pagbawi. Diyos na may lalang, bukal ng lahat ng buhay at paggaling, ibuhos mo ang ilog ng lakas sa taong ito ngayon. Naway magpakita ang pagbabalik ng sigla sa kanyang katawan at isipan. Kung saan may sakit, naway magkaroon ng ginhawa. Kung saan may kahinaan, naway magkaroon ng enerhiya upang ipagpatuloy ang pakikipaglaban. Hinihiling namin na payapain ang isipan upang makapahinga at makabawi ang katawan. Posibleng magsimulang lumitaw ang mga palatandaan ng pag-unlad na nagpapatibay sa katiyakan na ang banal ay kasama sa bawat hakbang ng paggamot at paggaling. Naway maramdaman ng taong ito ang iyong presensya bilang isang nakapagpapalubag na init. Naway magkaroon sila ng karunungan na alagaan ang kanilang sarili ng holistiko sa paghahanap ng agham at pananampalataya. Amen. Inaihanda ka para sa susunod na antas ng iyong buhay. Binalaan ka ng anghel dahil ang pagbabagong darating ay mangangailangan ng bagong saloobin mula sa iyo. Isang saloobin ng walang hanggang pasasalamat at pagiging handa. Huwag mong pag-isipan ng husto kung paano ito mangyayari, maging tiyak ka lamang na ang ano ay itinakda na sa makalangit na plano. Ang mahalaga ay unti-unti nang nabubuo. Madalas, ang mga biyaya ay dumarating na nakasuot bilang huling pagsubok. Maaring maramdaman mong bago ang katahimikan, may maliliit na unos ng mga kabiguan. Huwag kang mag-alala. Ito ay simpleng pag-aayos muli ng sansinukob sa mga piraso upang ang iyong tagumpay ay magkasya ng perpekto sa kabuuan. Kung mapansin mong muling lilitaw ang mga lumang kahirapan sa maikling panahon, o tingnan ito bilang huling pagsubok ng iyong pananampalataya, sinusubukan ng kaaway ng iyong kaluluwa na maghasik ng pag-aalinlangan sa sandaling hinog na ang ani. Panatilihin mong nakatuon ang iyong pananaw sa pangakong dinala sa iyo ng anghel. May isang napakahalaga, isang bagay na maaaring magbago ng takbo ng iyong kasaysayan na malapit nang mangyari sa iyong buhay. Paniniwalaan mo ito ng buong buo. Paano naman ang oras? Perpekto ang banal na takda. Hindi ito huli ni maaga. Dumarating ito sa eksaktong sandali na pinakahanda ka ng tanggapin, panatilihin, at ikasiya ang biyaya ng hindi ito nagiging pasanin. Ang pagtitiis ay hindi nangangahulugang kawalan ng kilos. Nangangahulugan ito ng tiwala. Ipagpatuloy ang pagtanim ng mga buto ng kabutihan, tapat na paggawa at pag-ibig, sapagkat maaaring malapit nang dumating ang aanihin. Hilingin sa banal na espiritu na tulungan kang makilala ang mga pagkakataon. Minsan, ang himala ay dumarating sa anyo ng isang bukas na pinto na kailangang pagtindigan mo at pagdaanan.
Huwag mong hayaan na ang takot sa pagbabago ay magparalisa sa iyo. Kung nararamdaman mong may pagnanais kang magsimula ng isang proyekto, tumawag sa isang tao o magpatawad, sundin ang pagnanasang iyon. Maaaring ito ang banayad na gabay na magdadala sa iyo sa punto ng pagpapakita ng iyong biyaya. Ngayon, magtuon tayo ng pansin sa mga aspeto ng probisyon at kasaganaan. Binalaan ka ng anghel na ang siklo ng kakulangan ay maaaring malapit ng masira. Isipin sa iyong isipan ang iyong pinansyal na buhay bilang isang hardin. Kung ito ay tuyot at nangangailangan ng tubig, ang ulan ng probisyon ay maaaring bumabagsak na ngayon. Panalangin para sa kaunlaran at mga oportunidad. Diyos ng awa at tagapagbigay, naway buksan ng mensahe ng iyong anghel ang lahat ng pinto ng oportunidad sa pananalapi na dati nakasara. Naway magpakita ang kaunlaran sa lahat ng aspeto ng buhay ng taong ito na magdudulot ng balanse at katatagan. Naway pagpalain at dumami ang bunga ng kanyang mga gawain. Naway magkaroon siya ng karunungan sa pamamahala ng kanyang mga pinagkukunang yaman at naway hindi kailanman maubos ang banal na probisyon sa kanyang tahanan. Imposibleng magsimulang lumitaw sa mga darating na linggo ang bagong pinagkukunan ng kita o isang malikhaing solusyon sa isang problemang pinansyal. Naway magkaroon siya ng tapang at pananampalataya upang kumilos kapag kumatok na ang oportunidad sa kanyang pinto. Naway magsimulang maibsan at maresolba ang lahat ng utang at pinansyal na presyur. Naway pumasok sa buhay na ito ang kalayaan sa pananalapi na nakabatay sa katapatan at pagsusumikap. Amen. Karapat-dapat ka sa kapayapaan, kagalakan at kasaganaan. Huwag mong hayaan na ang kaisipang kulang-kulang ay magnakaw ng iyong pananampalataya sa biyayang maaaring dumating. Tandaan, ang langit ay kumikilos ng bukas palad. Kung pinaalalahanan ka ng anghel, ito ay dahil malaki ang plano. Hindi ito maliit na pagwawasto. Ito ay isang punto ng pagbabago, isang bagong kabanata na maaaring masulat. Panatiling bukas ang iyong puso upang tanggapin ang hindi inaasahan. Madalas, ang kagalakang lubos na nagbabago sa atin ay nagmumula sa mga pinagkukunang hindi natin kailanman inakala. Isang bagong kaibigan, isang gabay, isang aklat, isang karanasang paglalakbay. Ang lahat ng ito ay maaaring bahagi ng biyayang ipinaghahayag ng anghel. Maging mapagmatyag at mulat sa mga tanda. Madalas gumagamit ang mga anghel ng mga simbolo, paulit-ulit na panaginip o kahit mga numerong tila palagi ang lumilitaw, mga pagkakataong hindi tunay na pagkakataon. Nagsisilbi ang mga ito bilang kumpirmasyon na nasa tamang landas ka at malapit na ang pangako sa pisikal na realidad. Huwag baliwalain ang maliliit na pahiwatig na ito mula sa itaas. Patunay ang mga ito na nagsisimula na ang proseso. Huwag nang bumalik sa lumang gawi ng pagrereklamo at panghihina ng loob, nakatanggap ka ng balitang galing sa langit. Pahalagahan ang pagbisitang ito sa pamamagitan ng pagpapanatili ng positibong pananabik. Kapag may pagdududa, ipikit ang mga mata at alalahanin ang makapangyarihang pakiramdam na iniwan ng anghel sa iyong espiritu. Iyon ang iyong angkla ng pananampalataya. Gamitin mo ito. Kung ikaw ay nasa panahon ng paghihintay, gamitin mo ang panahong ito upang patatagin at ihanda ang iyong sarili. Ano ang gagawin mo kung dumating ang biyaya ngayon? Kung nakatanggap ka ng paggaling, pera o pagkakasundo, magsimulang kumilos na para bang papunta na ito. Ayusin mo ang iyong buhay, ang iyong espasyo at ang iyong isipan. Ang paghahanda ay isang akto ng pananampalataya. Ipinapakita nito sa sansinukob na handa ka na at karapat-dapat sa darating. Payagan mong mangarap ng malaki. Hindi dumating ang anghel para mag-anunsyo ng isang maliit na bagay. Dumating siya para ihanda ang lupa para sa isang dakilang gawain sa iyong buhay. Huwag mong limitahan ang banal na kapangyarihan sa iyong sariling limitadong pag-unawa.
Ang langit ay maaaring umabot ng mas malayo kaysa sa iyong nangahas na hilingin o isipin. Kaya huminga ng malalim. Damhin ang tuloy-tuloy na presensya ng espiritual na suporta na wala ang anghel ng pisikal, ngunit nananatiling aktibo ang misyon nito na protektahan at gabayan ka. Hindi ka nag-iisa. May isang hukbo ng pag-ibig at liwanag na nagtatrabaho pabor sa iyo, na inihahanda ang daan para ang mahalagang pangyayaring ito ay maganap ng walang balakid. Gumawa ng may kabutihan, magsalita ng may katotohanan, at maghintay ng may pananampalataya. Ito ang mga susi upang mabuksan ang daloy ng mga biyaya. Ang kapayapaang matagal mong hinahanap ay maaaring malapit ng dumating. Ang solusyon sa problemang matagal na kang binabahala ay maaaring mailantad. Posible na ang iyong pagbabago ay mas malapit kaysa sa akala mo. Panatilihing mapagmatyag at puno ng pag-asa ang iyong puso. Huwag kang sumuko kapag malapit ka na. Ang kapangyarihan ng iyong panalangin at ang katiyakan ng banal na pakikialam ang siyang nagpapanatili sa sandaling ito ng pagbabago. Magtiwala ka sa babala, magtiwala ka sa liwanag, nasa pangangalaga at proteksyon ka ng kataas-taasan. At tandaan mong palagi ang nagwawagi ang liwanag laban sa kadiliman. Ang mabuti at dalisay sa iyong buhay ay maaring dumami at ikaw ang magiging buhay na patunay ng katapatan at walang kondisyong pag-ibig. Akin sa iyo ang pagpapalang ito. Amen. At sumaiyo nawa ang kapayapaan sa lahat ng iyong ginagawa ngayon at magpakailanman. At sana'y makilala mo ang mga palatandaan ng pagbabago kapag dumating na ang mga ito. Manalig sa pangako sapagkat maaari itong unti-unting magpakita araw-araw. Naway palakasin ang iyong diwa sa katiyakan na may isang mahalagang bagay na malapit nang mangyari at magagawa mong tanggapin at pamahalaan ang malaking pagbabagong ito ng may karunungan at pasasalamat. Yakapin ang tunay na posibilidad na ang iyong buhay ay nagbabago para sa ikabubuti. Tunay ang pag-asa at maaaring malapit na ang katuparan. Ang iyong paglalakbay ng pananampalataya ay nasusulyapan at ang iyong katatagan ay pinupuri sa langit. Nakita ka ng anghel na bumabagsak at bumabangon ng hindi mabilang na beses. At ang tahimik na pagtitiyagan na ito ang nagbukas ng pinto sa pakikialam na ito. Huwag mong isipin na ang biyayang ito ay isang pagkakataon lamang. Ito ang nararapat na tugon sa iyong katatagan. Sumigaw ka para sa katarungan, para sa ginhawa, para sa pangalawang pagkakataon. At ang sansinukob sa walang hanggang karunungan at pag-ibig nito ay maaaring sumasagot sa mga daing na ito sa isang dakilang paraan. Pagnilayan mo ang mga bahagi ng iyong buhay na pinakakailangan ng bahid ng liwanag ngayon. Ito ba ay ang iyong kalusugan, pananalapi, buhay profesional o panloob na kapayapaan? Ituon mo ang iyong intensyon sa mga partikular na puntong ito. Ang enerhiya ng iyong nakatuong pananampalataya ay parang laser na nagpapabilis sa proseso ng pagpapakita. Huwag ikalat ang iyong pag-asa sa lahat ng direksyon. Ituon mo ito. Kung sa profesional na larangan ito, simulan mong isipin ang bagong posisyon, ang bagong proyekto, ang bagong oportunidad na maaaring lumitaw. Isipin ang kasaganaan hindi bilang isang bagay na malayo, kundi bilang enerhiyang dumadaloy ng natural sa iyo at sa pamamagitan mo. Tandaan, ang pagpapalang pinansyal na maaaring darating ay para palayain ka mula sa pasanin upang mas maluwag kang makapaglingkod at makatulong sa iba. Ang kasaganaan ay hindi lamang para sa iyong pagkonsumo. Ito ay para sa iyong layunin. Kung ang aspeto ay ugnayan, isipin ang paggaling ng mga sugat, magkatuwang na pag-unawa at kapayapang bumabalik sa iyong tahanan. Huwag kang mag-alala kung paano dapat maganap ang pagkakasundo. Isipin mo na lamang ang huling kinalabasan, gaan ng loob, kapatawaran at muling pag-ibig.
Posibleng ipakita ng paggaling na ito ang sarili sa pamamagitan ng isang hindi inaasahang pag-uusap, isang kilos ng pagmamahal, o isang pagbabago ng pananaw na nagiging pag-unawa mula sa alitan. At kung ang iyong pangangailangan ay purong spiritual, may anghel ding dumating upang ipaalala sa iyo ang iyong halaga at ang iyong hindi matitinag na koneksyon sa banal. Ang babala ay isang pagpapatibay na ikaw ay bahagi ng isang bagay na mas dakila at mahalaga ang iyong misyon sa buhay. Huwag mong hayaan na iligaw ka ng mga distraksyon ng mundo mula sa iyong espiritual na landas. Ang tunay na lakas at kapayapaan ay nagmumula sa hindi mauubos na pinagkukunan na ito. Maaaring magpatuloy ang proseso at hinihikayat ka ng anghel na panatilihin ang integridad at kabutihang loob kahit na nahaharap ka sa tukso na sumuko o kumilos na salungat sa iyong mga pagpapahalaga. Ang paraan ng iyong pagharap sa panahong paghihintay ang nagtatakda ng kalidad ng biyayang matatanggap mo. Manatiling tapat sa iyong sarili. Ang darating na ani ay malinis at dalisay, malaya sa mga utang sa karma o negatibong enerhiya. Yakapin ang pasasalamat. Ang pasasalamat ang pinakamakapangyarihang magneto para sa mga himala. Kahit na hindi perpekto ang mga bagay ngayon, maghanap ng isang bagay na dapat ipagpasalamat. Ang kalusugang mayroon ka, ang bubong sa iyong ulo, ang lakas na makipaglaban ng isang araw pa. Sa pamamagitan ng pagpapasalamat sa mga bagay na mayroon ka na, nagbubukas ka ng daan para sa bago at mahalaga na magpakita sa iyong buhay. At kung sakaling maramdaman mo ang sandali ng kahinaan o ang pagbabalik ng pag-aalinlangan, gamitin mo ang mensaheng ito bilang mantra. Ulitin mo sa sarili, binalaan ako ng anghel, maaaring may mahalagang bagay na nagpapakita. Tiwala ako sa banal na takda, handa akong tumanggap. Ang simpleng kumpirmasyong ito ay may kapangyarihang ibalik sa tamang ayos ang iyong enerhiya sa pangakong ginawa para sa iyo. Naway ang kapangyarihan ng langit ay bumalot sa iyo ngayon at alisin ang anumang bakas ng takot. Naway ipagkaloob sa iyo ang karunungan upang kumilos sa tamang sandali. At naway ang mahalagang biyayang ipinaghayag ng anghel ay magsimulang ihayag ang sarili nito sa iyong buhay sa isang maluwalhati at pangmatagalang paraan. Maaaring papasok ka na sa yugto ng pag-aani kung saan ang paghihintay ay nagiging patotoo. Tanggapin mo ang lakas na ito. Manindigan ka ng matatag, manatiling payapa. Akin sa iyo ang pagpapala upang tanggapin. Amen. Sumaiyo ang kapayapaan at tandaan ang liwanag ay laging nagwawagi laban sa kadiliman. Ang mabuti at dalisay sa iyong buhay ay maaaring dumami. Ang pangako ay maaaring unti-unting nagpapakita ng sarili. Ang proseso ay maaaring nagsimula na. May tunay na posibilidad ng pagbabago. Maaaring nagaganap na ang pagbabagong puso. Posible na papalapit na ang ani.